Hello guys, once again, magandang araw po sa inyo mga kababayan, no? So, welcome po tayo dito sa JTV Official. So, pag-uusapan natin guys, no, yung napakainit na issue dahil nga po dito sa nangyari dito po kay Attorney Zulaika na Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. So, sa mga hindi pa po nakapanood ng nangyari po dito, no, na sinasabi nga po ng ating mga kababayan. Pero bago ko po ipakita sa inyo po itong sinasabing ng mga kababayan natin na drama, no, drama na ni Attorney Zulaika and ni Vice President Sara Duterte, no. Share ko po muna itong sinabi ni Montolfo, no. So kayo na po ang humusga kung totoo po ba ito or hindi, kasi iyan nga po ang nakuha natin din ng mga kumakalat na mga issue ngayon, no, yung patungkol nga po dito kay Vice President and kay Sara Duterte. So ito guys yung sinabi ni Montolfo, no, kung wala sanang involved na pera ng taong bayan at di sila public official ay wala tayong pakialam sa relasyon ni na Vice President Sara at ni Zulaika Lopez. Ayun, no. So and ito pa, dagdag pa niya, no, bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez sa Batasang Pambansa Detention Facility, no? So Lopez has been placed under detention by the House of Representatives Quad Committee for supposedly lying under oath on how Sara spent her confidential and intelligence fund. No, so Sara cares so much for Lopez, she has decided to stay with her at the House jail, leaving Congressman puzzled. No? So gusto ba talaga ninyong malaman? Ito ayon kay Montolfo, no? So okay, ito ang sagot ko. Si Sara at si Zulaika ay matagal magkasintahan. Di ba ninyo nahahalata Sara is a dick or lesbian, no, tomboy or easy DC siya, no, pwedeng sa lalaki at sa babae, siya ay bisexual, no. So matagal nang alam ng mga taga Davao ang relasyon ni na Sara at ni Zulaika. So ayun po yan dyan sa screen, no, na sinabi ni Ramon Tulfo, no. So mga kababayan, kayo na po ang humusga, no. Comment down below dan kung ano ang masasabi nyo patungkol nga po dito sa pahayag ni Montolfo, kung totoo ba ito or fake news or gawa-gawa ni Montolfo. So ito na, panoorin na po natin at tapusin nyo ho hanggang dulo itong eksena na ho ito, no. Ay, no. Hindi ko na rin alam, bakit ganito na. Ito may assisting season. Ay, sila na ito. Kinload nila sir. Kinload. Ayaw ba talaga Design siya. yung pamilas mo. Deadline. Design siya. Pwede ko kami mag-request na cameras. Ano daw? So, ng general cameras. So, palapitin ng mga media? Opo. Sige. Lapit na. Go na. Go. Okay. Double time. Ding, i-release mo ang media. Release. Go na, sabi ni General. Lapit na. Si General lang magsabi. Ay, ayaw ng hospital. Hindi Ayaw ng hospital. Hanggang dyan lang naman yung camera eh. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan lang sa inyo. Huwag nyo lang i-block yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga kwan, para makita Hanggang ng lang, para camera. makita ng camera. Tingnan mo. I-clear lang ito. Para makita ng camera. Ayan, so ito na, start na, light camera, action.
Tindi ng kapit ni Attorney Zulaika kay VP Sara, guys. Panoorin yung mabuti. Si Attorney Zulaika, guys, ay sabi nga po nila ay going to 50 na, no? Mag 50 na siya. No, siya mismo doon, no, nagsabi sa Congress nung tinanong po siya ni Attorney Luistro, Congressman Luistro. You are directed to transfer Attorney Lopez to the Veterans Memorial Medical Center, Quezon City. Ma'am, si VP, and anybody your choice. May text tayo galing kay SILD Rimulya. Ma'am, ang sabi ni SILD Rimulya, yan din ang sabi nyo, tapos kinuha nyo ako kanina, dadalhin nyo ako sa correctional. Hindi ma'am, tapos na yun. Totoo. To General Nick Torre from SILD Rimulya, transfer Attorney Zulaika Lopez to Veterans Memorial Center. Dear General Torre, as verbally agreed upon, the transfer of Attorney Lopez to the Veterans Memorial Hospital shall be complied with respect to the House directive to transfer her. Please accord all security measures necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow the untethered access of her personal physicians during her confinement. The attorney will also be accorded full visiting rights of the following people: Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised that all pertinent hospital safety guidelines should be followed, as well as hospital policies on visitation practices. For strict and immediate compliance, signed, SILD, John B. Kimul. Ma'am, assurance yun? I don't need your assurance anymore. That's what they told me in the house. And look where it brought me. Dito, may witness, dito naman mo sasakay ka naman mo sa sasakyan ni VP? Pumayag sila kay Senator Bato. Ma'am, sasakay po kayo. Sasakay po kayo sa sasakyan ni VP. Kasama niyo po si VP sa sasakyan. She will be transporting you to Veterans Memorial Center. Hindi ka naman iiwanan ni VP, ma'am. Sure yan, Nick, di ba? Yes, promise. Of course, sir. Nandiyan naman si VP. They are just in one car. Okay, ma'am? Padaan. VP, baka ma'am, paano? Dito kami sa likod mo, ma'am. Huwag kang magalala. Muna ako ha. Next. Ikaw. Salamat po, te. Wala yun. Dito. Guys, ano po, napanood nyo, nakita nyo at narinig nyo yung request ni VP Sara and kung paano siya hiyapusin ni Attorney Zulaika na parang akala mo ay bata, no? Kung makayapos kay Vice President Sara Duterte, no? Natakot, no? So, kanino siya natatakot? Kasi, kumbaga, andoon naman lahat ng mga kapulisan, no? Ang daming mga nakapaikot. Ganon din yung mga bodyguard, no? Ni Vice President Sara. So, kanino po siya natatakot na ina-assure na po ni General Torre yung kanyang safety, no? Sa paglipat nga po dito sa Veterans Memorial Hospital. So, bakit pa po siya natatakot and bakit ganon ka-concern si Vice President Sara Duterte kay Attorney Zulaika? So, ito po kasi ang katanungan sa ating mga kababayan na ayon sa mga nababasa nila na mayroon daw po aka sabi nila na relasyon, no, na galing kay Montolfo, na ipinahayag ni Montolfo na si Vice President Sara Duterte and si Attorney Zulaika
may relasyon di umano ayon kay Montulfo, no? So ka-sweet, no? So kaya naman na nagdududa at nagtataka yung ating mga kababayan dahil sa pahayag ni Montulfo and sa mga nakikita nitong nangyari sa hospital, no? No, wherein talagang grabe ang yapos ni Atty. Zulaika kay Vice President Sara Duterte. So kayo guys, i-comment na po dyan kung ano po yung inyong opinion sa inyong nakita, narinig, at yun, nasaksihan. Mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan i-like and share po itong ating video.